Mainit na balita, inirekomenda sa Ombudsman ng DPWH at ICI na sampahan ng mga reklamo sila dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. May kinalaman yan sa ilang questionable flood control projects mula 2016 hanggang 2025. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Salima Refran. Sam? Rafi, Connie, kasama nga sa rekomendasyon ng DPWH at ICI sa kanilang referral dito sa Office of the Ombudsman ang paghahain o pagsasampa ng reklamong plunder o pandarambong laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Nasa rekomendasyon din ang mga reklamong graft at direct bribery. Kaugnay ito na mahigit 100 bilyong pisong halaga ng mga infrastructure contracts na napunta sa SunWest Incorporated at High Tone Construction, mga kumpanyang konektado kay Ko at sa kanyang pamilya. Kahong-kahong mga kontrata, dokumento, sworn affidavits at maging mga pinanumpaang salaysay. Sa Senate Blue Ribbon Committee ang isinumite ng DPWH at ICI sa Ombudsman. Kasama rito mga kontrata ng SunWest at High Tone sa DPWH mula 2016 hanggang 2025. Kabilang rin sa sinumite ang pinanumpaang testimony o testimonya na nagpakilalang dating security aide ni Ko na si Orly Gutesa. Hindi raw isinama ang mga social media videos ni Ko na nilabas itong nakaraang linggo dahil hindi naman ito napanumpaan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, tanging mga fact o mga bagay na napatotohanan lamang daw ang kanilang ipinasa. Ang mali na raw dito ay naging House Speaker si Martin Romualdez mula 2022 hanggang 2025 at ang napili na Committee of Appropriations Chairman ay si Zaldico. Sa panahon raw na ito nangyari ang mga kontratang isinumite nila. Sabi naman ni ICI Commissioner Rogelio Singson, sa naging pagharap noon ni Congressman Romualdez sa ICI, sinabi raw nito ang assumption of regularity o pinagpalagay daw niyang dumaan sa tamang proseso ang lahat. Narito ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon at ICI Commissioner Rogelio Singson. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. No. Yun ang nangyari. Facts lang lahat ito. Ngayon, yung para ma-determine kung ito ba ay sapat para mag-file ng charges of plunder, violation of Anti-Graft Corrupt Practices Act, bribery, yan ay pinapasa na natin sa Ombudsman kasi yun ang proseso. Kasi denial assume regularity, ang parati kong naririnig from all of the witnesses. They assume regularity, hugas kamay, sa madalit sabi. No? Hindi pwede yun. May sinumpaan kang oath, tapos hugas kamay. Rafi, Connie, sa ngayon nga ipapasok na sa fact-finding ang referral na ito ng Ombudsman. Ang Ombudsman na ang susuri sa referral at mag-iimbestiga para mapalakas ito. Yan muna ang latest mula nga dito sa Office of the Ombudsman. Sam, may nababanggit bang timeline kung kailan matatapos yung Ombudsman sa kanilang fact-finding investigation? Alam mo, Rafi, wala pang opisyal na pahayag dito ang Office of the Ombudsman. Patungkol naman doon sa timeline, no, kung matatandaan ninyo, napakarami na nung naihain ng mga reklamo dito sa Office of the Ombudsman. At dahil dyan, maaaring namang agad sumalang, pero marami kasing mga kontrata, maraming mga dokumento yung nilalaman ng mismong referral na ito. So wala pa tayong opisyal na pahayag patungkol sa timeline ng pagsusuri sa referral na ito. Rafi. Maraming salamat, Salima Refran. Ayon sa tanggapan ni dating House Speaker Martin Romualdez, handa siyang humarap sa investigasyon kaugnay sa flood control issue. Maglalabas din daw ng pahayag si Romualdez ngayong araw kaugnay sa rekomendasyon ng DPWH at ICI na ireklamo siya